Lagi na po akong binubugbog. Bakit ka? Kasi po, ako, tinatako po nila ako na matanggalin yung scholar. Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay grabe po talaga ang sinapit ni Jaime Cando sa kamay ng kanyang coach at ng paaralan. Grabe mga kuys, mga gayas, obvious po na yung negligence po ng paaralan at ng coach po nito mga kuys, mga gayas, no? At talagang may makakasuhan po nito mga kuys, mga gayas. Biruin mo yun, yellow belt, tapos ilalaban mo sa black belter, tapos lalaki pa. Oh, grabe talaga. Grabe yung pagmamalupit. Pumayag lang po yung bata dahil tinatakot na tatanggalin yung scholarship niya. O, diba? Anong kalukuhan to? So, panoorin po natin itong full video ng isang estudyante na nabugbog sa kamay ng isang black belter na taekwondo. So without further ado, let's begin. Hindi na po mga bangon, makapasok sa paaralan kasi yung grabe mo yung pagbugbog po sa amin. Wala po akong hindi po ako makatanggi kasi takot po ako. Hindi ka na po ako mamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Lahat ng ginagawa po sa taekwondo training po namin, hindi ko na po kaya. Ngayon lang po ako nakapagsalita dahil takot na takot po ako sa coach po. Sobrang grabe po yung disiplina na ginagawa nila. Yung disiplina po, halos mamatay na kami. Kitang-kita mo naman sa mukha, oh. Diyos ko, halos patayin yung bata. Biktima po, maraming bulag po, na takot na magsalita takot magsalita. Gusto ko pong makulong. Yung coach po. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Halos minsan po, hindi na po makabangon, makapasok sa paaralan kasi yung grabe mo yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko pong magsalita ngayon kasi sobrang hindi na po ako, hindi ko na po kaya. Sige, buga mo lang. Sabihin mo lang. Hindi ko na po kaya yung pinaggagawa ng mga coach. Nalasong po yung utak po namin. Nasabi po nila, kailangan po yun sa taekwondo. Kailangan daw po na mag-improve. Gusto ko lang po mag-improve sa taekwondo. Pero grabe po yung ginagawa nila. Disiplina. Hinahatid pa po ako. Okay. Ano pa? Wala po akong hindi po ako makatanggi kasi takot po ako. Pinipilit niya din po ako mag-open. Paano mag-open? Mag-open po sa mga pamilya ko para tinatakot po ako, napipilahan daw po ako ng mga lalaki. Ano pipilahan? Pabubugin po nila ako pag di po ako sumunod. Kaya takot na takot po ako. Takot na takot ako. Wala akong magawa kundi sumunod na lang. Lagi ko iniisip dahil sa taekwondo. Iniisip ko na baka siguro ginagawa yun kasi para mag-improve pero hindi.
nung nangyari po sa akin, wala pong hustisya. Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Hindi ko kaya lumaban. Wala akong magawa sa sarili ko. Kasi pinartner po ako sa lalaki na kasi ang mabigat pa po sa akin 70 kilo. Black belter pa. Black belter pa po, kakasimula ko lang po sa taekwondo. Grabe. Lagi na po akong binubugbog. Bakit ka binubugbog? Para daw po mag-improve sa taekwondo. Pero mali po. Na-realize ko lang po ngayon na mali po yung ginagawa nila. Wala po akong magawa kasi varsity po ako. Tinatako po nila ako na matanggalin yung scholar. Nakakapag po hindi ko po ginawa yung mga bagay na hindi ko na po kaya. Sasabihin po nila tatanggalin po yung scholar ko. Nag-quit na rin po ako. Gusto ko po mag-quit. Pero tinatakot po nila ako. Hindi man lang po tinanggal yung marumbugbog sa akin. Hindi po nila ako pinakinggan. Sinabi na po niya mami ko. Lahat. Pero hindi po pinakinggan. Wala silang awa. Hindi po nila ginawa. Tama na yan. Yung mga bugbog. Let's go, Jamie! Let's go! Hey, Jamie! So, grabe talaga yung nangyari sa bata, mga kuis magayas, na talagang obvious na obvious po. May negligence po ang school at ang coach nito, mga kuis magayas to. Lumalaban na po yung bata dahil po varsity ito ng school. Takot po itong tanggalan ng scholarship ng paaralan. Kaya kahit mismatch ay talagang lumalaban po siya para po sa kanyang pag-aaral. Ngunit ganito po ang nangyari. Kung ikaw kaya ang parents ng estudyanteng ito, ng batang to, ano ang gagawin mo sa coach at sa paaralan niya? Piruin mo, yellow belt ka lang. Yellow belt. Tapos ipapalaban ka sa black belter. Alam naman po natin yung level ng black belter sa taekwondo. Yun yung pinaka-high rank, pinakataas. So marami pa siyang dadaanan ng mga belt bago umabot po siya sa black belter. Tapos lalaki pa, tapos mabigat pa ito sa kanya. So talagang bugbog po ang aabutin niya. Talagang obvious po na may makakasuhan nito. Wala ko dati mga kuis mga gayas, mahilig din tayo sa martial arts. So nakapag-aral din tayo ng taekwondo. Pero nung nakita ko yung video, bago po kami nag-umpisa, nakita ko sira-sira yung muka, duguan, bali yung ilong,
putok yung mata, putok yung nguso. 2 araw lang po ako sa session at hindi na po ako bumalik. O nga mga kuis mga guys, no, dahil yung depende naman yun sa hilig mo talaga. Hilig ng isang tao, kung martial arts ka, boxer ka, o kahit ano pang athlete. Kung athlete ka na pagkatao, depende sa iyo yun. Pero yung nangyari po kay Jaime Kando ay talagang athlete siya, mahilig siya sa sports, mahilig siya sa martial arts, pero inaabuso siya ng kanyang coach, ng kanyang paaralan. Grabe mga kuis mga guys, nakakadurog po ng puso, ng dibdib yung mga speech po ni Jaime Kando na talagang lumalaban siya para sa kanyang pag-aaral. Pero inaabuso po ito ng paaralan at coach. Siguro naman, I think siguro sa iniisip po ng kanyang coach na para ma-enhance pa masyado yung kanyang bata ay ipapalaban niya ito sa mga magagaling. Pero hindi po tama yung mataas na rank o level ng mga kalaban. Kaya po nabubugbog. Hindi ba naawa yung coach sa kanya? Grabe mga kuis mga guys. Dapat kasi nung una pa, di ba, nung sparring, tapos nakita mo nung first round pa, pag makita mo parang dihado na yung bata mo, tapos wala pa masyadong experience sa mga labang ganun, dapat pinasurrender mo na agad. Pinahinto na agad yung laban. O ayan tuloy yung nangyari, nabugbog o nag-viral. So sino ngayon ang masisira? Hindi yung paaralan, hindi lang yung coach. O diba? Bakit kasi hindi pinapatigil nung round 1 pa, nabugbog na po yung bata, kitang-kita po sa another video na talagang walang kalaban-laban yung bata. Malaki, mabigat yung kalaban, lalaki pa. Bakit hindi pinatigil? Bakit hinayaang mabugbog? May galit pa ang coach o ang paaralan sa bata? Ha? Ano po ang masasabi nyo? Paki-comment down below sa nangyaring itong kabulastugan na rin ng isang coach at paaralan na lagi na pala itong nabubugbog. Si Jaime, hindi lang yung nabisis, ayon sa kanyang speech, sa kanyang kwento, di umano, lagi siyang nabubugbog. Ngunit, tinatanggap niya ito. Hindi siya humaayaw para sa kanyang pag-aaral, para sa kanyang scholarship, para free naman yung tuition fee niya, miscellaneous sa school. Kaya po niya yun naggagawa. Parang hindi tama talaga yung ginawa nito. Talagang for me mga kuis mga guys, dapat may makakasuhan nito. Dahil buti yun lang yung natamo ng bata. E paano po pag nagka-head injury yun? Oh, parang sinaldong putik na magka-hemorrhage. O diba? Pag-comment down below po yung mga komento nyo, reaction nyo ukol sa video ito na nangyari po kay Jaime. So, dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So, for now, I'm Gan. God bless all. Peace.